Huwag mong panoorin ito kung ikaw ay nag-iisa ngayong gabi. Dahil ang kwentong ito ay tungkol sa isang kaibigan na hindi na tao at isang lihim na hindi dapat nalaman. Isang gabi, may kumatok sa bintana at nang silipin ko, siya ang nakita ko. Ang kaibigan kong matagal nang patay. Ngunit ang mas nakakatakot, hindi siya ang tunay na bumalik. At mas lalong nakakatakot, may isang bagay na matagal nang nakatingin sa akin at naghihintay na ako na ang susunod. Tahimik ang baryo tuwing sumasapit ang gabi. Malamig ang hangin at tila may bumubulong sa pagitan ng mga puno. Ako si Lito. At noon ay mayroon akong matalik na kaibigan na si Arman. Palagi kaming magkasama mula pagkabata. Sa ilog. Sa bukid. Sa ilalim ng punong mangga kung saan kami nagkukwentuhan. Ngunit may kakaiba kay Arman na noon ko lamang napansin. Lalo na kapag sumasapit ang hating gabi. Isang gabi, niyaya niya ako na maglakad papunta sa lumang kubo sa dulo ng baryo. Madilim ang daan. Tanging liwanag ng buwan ang gumagabay sa amin. Naririnig ko ang bawat yapak namin sa tuyong dahon. At ang malakas na tibok ng aking puso. Tahimik si Arman. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya tumatawa tulad ng dati. Huminto siya sa tapat ng kubo. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ngunit hindi iyon ang mukha na kilala ko. Maputla ang kanyang balat. At ang kanyang mga mata ay tila masyadong malalim. Parang may ibang tumitingin mula sa loob nito. Naamoy ko ang kakaibang amoy. Parang nabubulok na karne. Bigla siyang ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi normal. Masyadong malapad. Masyadong matalim ang kanyang mga ngipin. Narinig ko ang isang tunog. Isang mahinang pag-click mula sa kanyang leg. Unti-unting humaba ang kanyang dila. Mahaba. Manipis. At kumikilos na parang buhay na ahas. Napatras ako. Ngunit hindi ako makatakbo. Parang may pumipigil sa aking mga paa. Lumapit siya ng dahan-dahan. Naririnig ko ang kanyang paghinga. Mabagal. Malalim. At malamig. Lito. Bulong niya. Ngunit ang boses ay hindi na kay Arman. Parang maraming boses ang nagsasalita ng sabay. Inabot niya ang aking balikat. Malamig ang kanyang kamay. Parang bangkay. At doon ko napansin. May tumutulo mula sa kanyang bibig. Madilim na likido. Na bumabagsak sa lupa. At habang nakatitig ako, may gumalaw sa kanyang likuran. Isang anino. Na dahan-dahang humiwalay sa kanyang katawan. At nagsimulang tumayo sa sarili nitong mga paa. Habang si Arman ay nakangiti pa rin sa akin. At ang kanyang ulo ay unti-unting umiikot sa direksyong hindi dapat kaya ng isang tao. At narinig ko ang marahang paglagutok ng kanyang leg. Unti-unting umiikot ang kanyang ulo hanggang halos nakaharap na sa likuran. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko maigalaw ang aking katawan. Ang aninong humiwalay sa kanya ay tumayo ng tuwid. Wala itong mukha. Ngunit ramdam ko ang titig nito sa akin. Mabigat. Masakit sa dibdib. Parang pinipiga ang aking paghinga. Lito. Halika. Sabay nilang bulong. Parehong boses. Parehong malamig. Unti-unting lumapit ang anino. Habang si Arman ay nananatiling nakangiti. Ang kanyang dila ay gumagapang palabas. Humahaba. Umaabot sa aking paa. Naramdaman ko ang malamig na dulo nito sa aking balat. Parang basang tela. Na gumagalaw. Gusto kong sumigaw. Ngunit walang lumalabas na tunog. Humakbang ako paatras. Ngunit tila lumalalim ang lupa sa ilalim ko. Parang hinihila ako pababa. Sumunod pa ang anino. At ngayon ay halos magkadikit na kami. Naamoy ko ang amoy nito. Hindi ito amoy ng tao. Amoy ito ng lumang dugo. At ng mga bagay na matagal nang patay. Biglang gumalaw si Arman. Mabilis. Hindi ko nakita ang kanyang mga paa. Para siyang dumulas sa hangin. Nasa harap ko na siya. At ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula sa akin. Ang kanyang mga mata. Wala nang puti. Puro itim. Parang walang hanggan.
May nakita akong gumalaw sa loob nito. Parang mga maliit na anino. Na gumagapang. Ngumiti siya. Mas malapad pa. At ang kanyang bibig ay unti-unting bumuka ng lampas sa normal. Hanggang sa marinig ko ang pagkapunit ng kanyang balat. At ang loob ng kanyang bibig ay mas malalim pa sa inaasahan. Parang walang dulo. Mula roon ay may narinig akong bulong. Maraming bulong. Mga tinig na umiiyak. Humihingi ng tulong. Bigla niyang inilapit ang kanyang bibig sa aking leg. Naramdaman ko ang malamig na hangin mula rito. At ang kanyang dila ay pumulupot sa aking braso. Mahigpit. Dahan-dahan akong hinihila papalapit. Sa likuran ko, ang anino ay umakyat sa aking likod. Parang kumakapit. Ramdam ko ang bigat nito sa aking balikat. At ang malamig nitong mga kamay sa aking mukha. Pinipilit akong tumingin kay Arman. Hindi ako makaiwas. Hindi ako makapikit. At sa huling sandaling iyon, may naalala akong sinabi ng lola ko. Huwag mong titigan ang hindi mo naiintindihan. Pinilit kong ibaba ang aking tingin. Pinilit kong igalaw ang aking paa. Isang hakbang. Isa pa. At sa biglaang lakas na hindi ko alam kung saan nanggaling. Naigagalaw ko ang aking katawan. Napaatras ako. At tumakbo. Tumakbo ako nang hindi lumilingon. Naririnig ko ang kanilang pagtawa sa likuran. Mahaba. Mabagal. At sumusunod sa bawat hakbang ko. Ang hangin ay lalong lumamig. At ang dilim ay tila sumasabay sa akin. Ngunit hindi ako tumigil. Hanggang sa marating ko ang liwanag ng aming bahay. Bumagsak ako sa lupa. Habol ang hininga. At nanginginig. Nang maglakas loob akong lumingon. Wala na sila. Walang bakas ng kubo. Walang yapak. Walang anino. Akala ko tapos na ang lahat. Ngunit nang maramdaman ko ang aking braso. May malamig na bakas. Parang marka. Mahaba. At gumagalaw ng bahagya. Sa ilalim ng aking balat. At mula sa loob ng aking tenga. May narinig akong pabulong. Lito. Magkikita ulit tayo mamayang gabi. Napapikit ako sa takot. Ngunit hindi nawala ang bulong. Mas lumakas ito. Mas malinaw. Parang nasa loob ng aking ulo. Hindi sa labas. Dahan-dahan kong hinawakan ang aking tenga. Ngunit wala akong makapa. Walang sugat. Walang dugo. Ngunit may gumagalaw. Parang may gumagapang sa loob. Napaatras ako at napaupo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tinawag ko ang nanay ko. Ngunit paglabas niya, normal ang lahat. Tahimik ang paligid. Walang kakaibang tunog. Ngunit nang tumingin siya sa akin, napakunot ang kanyang noo. Lito, bakit ang lamig mo? Tanong niya. Hindi ako nakasagot. Nanginginig ang aking katawan. At hindi dahil sa hangin. May kung anong malamig na kumakalat mula sa loob. Unti-unti. Parang yelo sa aking dugo. Pumasok ako sa kwarto. At isinara ang pinto. Sinilip ko ang aking braso. Nandoon pa rin ang marka. Ngunit ngayon ay mas malinaw. Parang ugat. Na itim. At gumagalaw. Sinubukan ko itong kuskusin. Ngunit lalo lamang itong kumapal. At dahan-dahang gumapang pataas. Papunta sa aking balikat. Napaatras ako. At napatingin sa salamin. Sa una ay ako pa rin ang nakikita ko. Pagod. Takot. Ngunit habang tumatagal, may napansin akong kakaiba. Ang aking mga mata. May bahagyang pagbabago. Ang puti nito ay tila dumidilim. Unti-unti. Parang sinasakop ng anino. Napapikit ako ng madiin. At muling tumingin. Ngunit mas malinaw na ngayon. May gumagalaw sa loob ng aking mga mata. Maliliit na hugis. Na parang mga anino. Bigla kong narinig ang tawa. Mahina. Mula sa aking likuran. Dahan-dahan akong lumingon. Walang tao. Ngunit ang kurtina ay bahagyang gumagalaw. Kahit walang hangin. Lumapit ako. Bawat hakbang ay mabigat. At sa paglapit ko,
Naamoy ko na naman ang amoy. Amoy ng bulok. Ng lumang dugo. Bigla itong tumigil. Ang kurtina ay huminto. Tahimik. Sobrang tahimik. At sa likod nito, may hugis ng isang ulo. Nakadikit sa tela. Parang may taong nakatayo sa likod. Hindi ako huminga. Hindi ako gumalaw. Dahan-dahan kong inabot ang kurtina. At hinila. Wala. Walang tao. Ngunit may bakas. Isang madilim na marka sa dingding. Parang kamay. Nabasa. At unti-unting dumudulas pababa. Napaatras ako. At doon ko narinig. Mula sa ilalim ng kama. Isang mahina. Basang paggalaw. Parang may gumagapang. Dahan-dahan akong lumuhod. At sumilip sa ilalim. Sa unang tingin. Madilim lamang. Ngunit habang nasasanay ang aking mata. May nakita akong anyo. Nakadikit sa kisame ng ilalim ng kama. Isang katawan. Nakabaligtad. At ang ulo. Ay nakaharap sa akin. Si Arman. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang ngiti ay mas malapad. Mas punit ang kanyang mukha. At ang kanyang mga mata ay nakapirmi sa akin. Hindi siya kumikilos. Ngunit ang kanyang dila ay dahan-dahang bumababa. Papunta sa aking mukha. At bago pa ako makasigaw, may malamig na kamay ang humawak sa aking ulo mula sa likod. At marahang ibinaba ang aking mukha. Palapit. Sa kanya. Habang ang bulong ay muling umalingaw-ngaw. Hindi ka na makakatakas. Dahil bahagi ka na namin. Naramdaman ko ang malamig na hininga sa aking pisngi. At ang dila ni Arman ay dumikit sa aking balat. Mabagal. Malagkit. Parang may sariling buhay. Gusto kong sumigaw. Ngunit ang kamay sa likod ng aking ulo ay lalo pang humigpit. Pinipilit akong manatili. Pinipilit akong tumingin. Sa kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang mga mata. May nakita akong galaw. Hindi lamang anino. Kundi mga mukha. Mga taong nakatitig. Nakabuka ang mga bibig. Sumisigaw ng walang tunog. At unti-unti kong naramdaman. May pumapasok sa aking isip. Mga alaala na hindi akin. Isang babae na tumatakbo sa dilim. Isang bata na umiiyak sa ilalim ng kama. Isang matandang lalaki na nakatingin sa kisame habang may gumagapang sa kanyang dibdib. Napapikit ako. Ngunit mas lumala ang mga larawan. Mas malinaw. Mas malapit. Hanggang sa maramdaman ko na hindi na ako nag-iisa sa loob ng aking katawan. May kasama na ako. Marami sila. Lito. Bulong nila. Sabay-sabay. Malapit na. Biglang lumakas ang tibok ng aking puso. Napakasakit. Parang sasabog. At ang itim na marka sa aking braso ay umabot na sa aking leg. Naramdaman ko itong gumagalaw. Parang may humihina sa ilalim ng aking balat. At unti-unting umakyat sa aking mukha. Napadilat ako. At sa salamin sa gilid ng kwarto. May nakita akong ibang anyo. Hindi na ako yon. Ang aking mga mata ay tuluyan ng naging itim. At ang aking bibig ay bahagyang nakangiti. Hindi ko iyon kontrolado. May kung anong pumipilit. May kung anong kumikilos. Sa loob ko. Sa likod ko. Ang kamay na humahawak sa akin ay unti-unting nawala. Ngunit hindi na ako bumagsak. Nanatili akong nakaluhod. Nakatitig kay Arman. At si Arman ay dahan-dahang umatras. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Ang anino ay bumalik. At tumayo sa tabi niya. Pareho silang nakatingin sa akin. Parehong nakangiti. At ngayon, naiintindihan ko na kung bakit nila ako dinala roon. Kung bakit nila ako pinili. Dahil hindi na ako tulad ng dati. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi na nanginginig. Hindi na natatakot. Lumapit ako sa salamin. At hinawakan ang aking mukha. Malamig. Ngunit pamilyar. Sa likod ng aking refleksyon. May mga anyong nakatayo. Nakapalibot. Ngunit hindi na sila nakakatakot. Parang tinatanggap nila ako.
Parang isa na ako sa kanila. At mula sa aking lalamunan, may lumabas na tunog. Isang tawa. Mabagal. Malalim. At hindi na akin. Paglingon ko sa kama. Wala na si Arman. Wala na ang anino. Ngunit naramdaman ko sila. Nasa paligid lamang. Naghihintay. At mula sa labas ng bintana, may narinig akong mahinang katok. 3 beses. Dahan-dahan akong lumapit. At binuksan ang bintana. Madilim ang labas. Ngunit may isang batang nakatayo. Nakatitig sa akin. Takot na takot. Tulong po. Bulong niya. At sa sandaling iyon, may kung anong kumilos sa loob ko. Isang matinding gutom. Isang pagnanasa. Na hindi ko kailanman naramdaman noon. Unti-unting umiti ang aking mga labi. Habang ang aking dila ay dahan-dahang lumabas. At narinig ko muli ang mga boses. Ngayon ay malinaw na malinaw. Simulan mo na. Lito. Nakatayo lamang ang bata sa labas. Nanginginig. Hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At ang kanyang hininga ay mabilis. Naririnig ko yon. Bawat paghinga. Bawat tibok ng kanyang puso. Mas malinaw kaysa dati. Mas malakas. Parang tinatawag ako. Lumabas ako ng bintana. Hindi ko na maalala kung paano. Basta bigla na lamang akong nasa harap niya. Napaatras siya. Ngunit huli na. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Malamig ang aking kamay. At lalo siyang nanginig. Huwag po. Pakiusap niya. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila malayo. Parang hindi para sa akin. May kung anong kumokontrol sa aking galaw. May kung anong nagtutulak sa akin. Ibinaluktot ko ang aking ulo. Katulad ng ginawa ni Arman noon. At narinig ko ang paglagutok ng aking leg. Ngunit wala akong naramdamang sakit. Umiti ako. At nakita ko ang aking refleksyon sa kanyang mga mata. Hindi na ako si Lito. Ang aking bibig ay bahagyang napunit sa gilid. At ang aking mga mata ay ganap ng itim. Naramdaman ko ang aking dila. Humahaba. Gumagalaw. Parang may sariling isip. Dahan-dahan itong umusad patungo sa kanyang leg. Sumigaw siya. Ngunit mabilis ko siyang natakpan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa aking mga kamay. At ang kanyang amoy. Mainit. Sariwa. Nakakagising ng kung anong madilim sa loob ko. At sa sandaling iyon, may sumagi sa aking isip. Isang alaala. Ako. At si Arman. Sa ilalim ng punong mangga. Tumatawa. Walang takot. Walang dilim. Sandali akong natigil. Bahagya lamang. Ngunit sapat upang makaramdam ng sakit. Isang kirot sa dibdib. Parang may lumalaban sa loob ko. Lito. Bulong ng isang pamilyar na tinig. Mahina. Halos hindi marinig. Huwag. Napapikit ako. At napaatras ng kaunti. Ngunit biglang lumakas ang iba pang boses. Mas marami. Mas mabigat. Mas mapilit. Gawin mo. Sabay-sabay nilang utos. Humigpit ang aking hawak. At muling lumapit ang aking mukha sa bata. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may kumislap na liwanag mula sa likuran. At may sumigaw ng aking pangalan. Lito. Bumaling ako. At nakita ko ang aking nanay. May hawak na ilaw. At isang maliit na krus. Ang liwanag ay tumama sa aking mga mata. At napaatras ako. Napahiyaw. Parang nasusunog ang aking balat. Ang bata ay kumawala sa aking hawak. At tumakbo palayo. Habang ako ay napaluhod sa lupa. Hinawakan ko ang aking ulo. Sumisigaw. Ang mga boses sa loob ko ay nagulo. Nagkakagulo. Naglalaban. At sa gitna ng ingay, may isang tinig na nangingibabaw. Si Arman. Hindi ka pa huli. Bulong niya. Ngunit kasabay nito, may isa pang boses. Mas malalim. Mas malamig. Mas matagal nang naroon. Huli na siya.
At naramdaman ko. Ang aking katawan ay unti-unting tumitigas. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Nakatitig lamang ako sa aking nanay. Habang siya ay dahan-dahang lumalapit. Luha ang tumutulo sa kanyang mga mata. At ang krus ay nakatutok sa akin. Lito. Anak. Lumaban ka. Ngunit habang tinitingnan ko siya, may kung anong dumilim sa aking paningin. At ang huling bagay na narinig ko, ay ang sabay-sabay na bulong sa aking tenga. Ngayon, tuluyan ka ng amin. Nawala ang liwanag sa aking paningin. At pinalitan ito ng isang malalim na dilim. Tahimik. Ngunit puno ng presensya. Hindi ako makagalaw. Ngunit ramdam ko ang aking katawan. Nakatayo. Nakaharap sa aking nanay. May kung anong kumikilos sa loob ko. Hindi ako yon. Humina ako. Mabagal. Malamig. At nang dumilat ako, iba na ang aking nakikita. Ang mundo ay tila mas malinaw. Mas matalim. Nakikita ko ang bawat galaw. Bawat panginginig. Ng aking nanay. Naamoy ko ang kanyang takot. Matamis. Mainit. Nakakaakit. Ngunit sa ilalim nito, may kirot. Isang natitirang bahagi ng pagkatao ko. Napilit sumisigaw. Napilit lumalaban. Anak. Ulit ng aking nanay. Habang inilalapit niya ang krus. Unti-unti akong umatras. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil may dalawang puwersa na humihila sa akin. Ang isa ay nais lumapit. Ang isa ay nais umatake. At sa gitna nila, ako. Napahawak ako sa aking ulo. At napasigaw. Ang aking boses ay nahati. Isang tunog na tao. At isang tunog na hindi maipaliwanag. Tumigil ang aking nanay. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, lumapit pa siya. At hinawakan ang aking pisngi. Malamig ang aking balat. Ngunit mainit ang kanyang kamay. At sa sandaling iyon, may kumislap na alaala. Ako. Bata. Yakap ng aking nanay. Mainit. Ligtas. Napapikit ako. At naramdaman ko ang luha. Dahan-dahang pumatak. Ngunit kasabay nito, may galit na umusbong. Sa loob, isang matinding puwersa. Na ayaw mawala. Na ayaw pakawalan ang aking katawan. Bigla kong hinawakan ang kamay ng aking nanay. Mahigpit. Napangiwi siya. Ngunit hindi siya bumitaw. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak. Lito. Hindi kita iiwan. Bulong niya. At sa sandaling iyon, ang mga boses sa loob ko ay nagsimulang sumigaw. Mas malakas. Mas galit. Pinipilit akong kumawala. Pinipilit akong saktan siya. Ang aking kamay ay dahan-dahang umakyat sa kanyang leg. Hindi ko iyon ginusto. Ngunit nangyayari. Nakatingin ako sa kanyang mga mata. At nakita ko ang takot. Ngunit higit doon, ang pagmamahal. At iyon ang mas masakit. Napahigpit ang aking hawak. Bahagya lamang. At narinig ko ang mahinang paghinga niya. Ngunit sa loob ko, may sumigaw. Hindi. Isang tinig. Mahina. Ngunit matatag. Ako. Ang tunay na ako. At sa huling lakas na mayroon ako. Pinilit kong pigilan ang aking sarili. Nanginginig ang aking katawan. Naglalaban ang dalawang puwersa. At ang aking mga mata ay kumurap. Sandali lamang. Ngunit sapat. Upang maibalik ang isang bahagi ng kontrol. Binitiwan ko ang kanyang leg. At napaatras. Sumigaw ako. Sa sakit. Sa galit. Sa takot. At sa likod ng aking isipan. Narinig ko si Arman. Mahina. Malayo. Kung lalaban ka, masasaktan ka. Ngunit kung susuko ka, hindi ka na mag-iisa. Napatingin ako sa dilim sa paligid. At naramdaman ko sila. Naghihintay. Nanonood. Handang kunin ang natitirang bahagi ng aking pagkatao.
At habang ang aking nanay ay patuloy na tumatawag sa akin. At ang mga boses ay patuloy na humihila. May kung anong naputol sa loob ko. Isang manipis na hangganan. Sa pagitan ng pagiging tao. At ng kung ano na ako ngayon. At sa sandaling iyon, napangiti ako. Hindi malinaw kung bakit. Hindi malinaw kung para kanino. At dahan-dahan kong ibinuka ang aking bibig. Habang ang aking mga mata ay muling dumilim. At ang aking tinig ay sabay na nagsalita. Kasama ang kanila. Nanay, huwag ka nang matakot. Dahil hindi na ako nag-iisa. At sa likod ng aking mga salita, may ibang tinig na sumabay. Mas mabigat. Mas malamig. Mas totoo. Napaatras ang aking nanay. Ngunit hindi siya tumakbo. Hindi pa. Nakatitig lamang siya sa akin. Parang hinahanap ang anak niya. Sa loob ng halimaw na nakatayo sa harap niya. Humakbang ako palapit. Mabagal. Kontrolado. Hindi ko alam kung ako pa ang gumagalaw. O sila na. Naririnig ko ang bawat tibok ng kanyang puso. Mas malakas na ngayon. Mas mabilis. At bawat tunog ay parang kumakatok sa loob ng aking ulo. Huminto ako sa harap niya. Ilang pulgada na lamang ang pagitan. Naamoy ko ang kanyang pawis. Ang kanyang takot. Ang kanyang pagmamahal. At ang lahat ng iyon ay naghahalo. Nagiging isang tukso. Na mahirap tanggihan. Inabot ko ang kanyang mukha. Dahan-dahan. Parang inaalala kung paano. Napapikit siya. Ngunit hindi siya umatras. Lito. Bulong niya muli. At ang pangalan na yon. Parang kutsilyo. Na sumaksak sa aking loob. Saglit. May liwanag. Saglit. May alaala. Ngunit mabilis itong natabunan. Ng dilim. Ng mga boses. Ng gutom. Bigla kong hinigpitan ang hawak sa kanyang mukha. Napangiwi siya. At narinig ko ang mahinang ungol niya. Ngunit hindi pa rin siya lumalaban. Hindi pa rin siya tumatakbo. At iyon ang lalong nagpapagulo sa akin. Sa loob. May dalawang puwersa na muling nagbanggaan. Isang nais yakapin siya. Isang nais sirain siya. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang umusad. Mula sa kanyang pisngi. Papunta sa kanyang leg. At doon. Huminto. Nanginginig. Hindi makapili. Hindi makaalis. At sa sandaling iyon, may narinig akong ibang tunog. Hindi mula sa loob ko. Hindi mula sa aking nanay. Kundi mula sa dilim sa paligid. Mga yabag. Marami. Palapit. Dahan-dahan. At isa-isa. May mga anyong lumitaw mula sa anino. Mga hubog ng tao. Ngunit mali. Baluktot. Mahahaba ang mga braso. At ang mga ulo ay nakatagilid sa hindi normal na anggulo. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim. At lahat sila ay nakatingin sa akin. Sa amin. Parang naghihintay. Parang nanonood ng isang pagpili. Isa sa kanila ang lumapit. Mas matangkad. Mas payat. At ang kanyang ngiti ay katulad ng kay Arman. Malawak. Mapunit. Lito. Halika. Sabi niya. Ang kanyang boses ay parang gasgas na kahoy. Sumasakit sa tenga. Panahon na. Dagdag pa niya. At ang mga nilalang sa likuran niya ay sabay-sabay na yumuko. Parang paggalang. Parang pagtanggap. Napatingin ako sa aking nanay. At napatingin ako sa kanila. Dalawang mundo. Isang katawan. Isang desisyon. Naramdaman ko ang aking dila. Muling gumalaw. Humaba. At ang aking mga mata ay tuluyang nilamon ng dilim. Ngunit sa pinakailalim, may isang maliit na liwanag. Mahina. Ngunit buhay. At sa pagitan ng aking paghinga, may isang salitang pilit lumalabas. Hindi. Ngunit kasabay nito, may isa pang tinig. Mas malakas. Mas dominante. At ang aking mga labi ay unti-unting gumalaw. Habang ang aking kamay ay muling humigpit sa leeg ng aking nanay.
At ang aking ulo ay dahan-dahang lumingon. Papunta sa mga nilalang na naghihintay. At ang gabi ay lalong dumilim. Habang ang hangin ay tumahimik. At ang huling tunog na umalingaw sa paligid ay ang sabay-sabay nilang paghinga. Na parang iisa lamang ang katawan. At iisa lamang ang gutom. Unti-unting bumuka ang aking bibig. At ang aking paghinga ay sumabay sa kanila. Mabagal. Malalim. Parang isang dibdib ang gumagalaw. Ang aking mga daliri ay humigpit pa sa liig ng aking nanay. At naramdaman ko ang kanyang pulso. Mahina. Ngunit buhay. At bawat tibok ay parang tumatawag sa kung anong nilalang sa loob ko. Lumapit ang pinuno ng mga anino. Dahan-dahan. Parang walang takot. Parang alam niya na ang magiging desisyon ko. Iabot mo na. Sabi niya. Ang boses niya ay hindi humihingi, kundi nag-uutos. At ang mga nilalang sa likuran niya ay unti-unting lumapit. Paligid sa amin. Walang espasyo para makatakas. Walang liwanag. Kundi ang mahina at nanginginig na ilaw na hawak ng aking nanay. Napatingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit hindi siya sumisigaw. Hindi siya lumalaban. Tinitingnan niya lamang ako. Parang hinihintay. Kung sino ang mananatili. Ang anak niya. O ang halimaw. Sa loob ko. Ang mga boses ay sabay-sabay na sumigaw. Tapusin mo na. Ngunit sa gitna ng ingay. May isang bulong. Mahina. Halos mawala. Anak. At ang salitang iyon. Parang apoy. Na sumiklab sa dilim. Napapikit ako. At ang aking kamay ay lalong nanginig. Hindi ko na maramdaman ang aking mga daliri. Hindi ko na alam kung ako pa ang may kontrol. Bigla akong sumigaw. Isang malakas na sigaw. Na umalinggaw sa buong baryo. At sa sandaling iyon, ang aking katawan ay kumilos. Hindi papunta sa aking nanay. Kundi palayo. Itinulak ko siya. Malakas. Napabagsak siya sa lupa. At ang aking mga kamay ay pumunta sa aking sariling leg. Mahigpit. Parang sinasakal ang sarili. Napaatras ang mga nilalang. Sa unang pagkakataon, may pag-aalinlangan. Sa kanilang mga galaw. Lito. Galit na sigaw ng pinuno. Ngunit hindi ako tumigil. Hinigpitan ko pa. Mas malakas. Mas desperado. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking balat. At naramdaman ko ang dugo. Mainit. Tutu. At sa sakit. May liwanag. Isang sandali ng linaw. Napadilat ako. At sumigaw. Umalis kayo. At sa sandaling iyon, may kakaibang tunog. Parang napunit ang hangin. At ang mga nilalang ay napaatras. Parang may pumipigil sa kanila. Parang may puwersang hindi nila kayang labanan. Ang liwanag mula sa ilaw ay biglang luminaw. Mas maliwanag. Mas matalim. At ang aking nanay ay gumapang palapit. Hawak pa rin ang krus. At itinapat ito sa akin. Lumuhod siya. Kahit nanginginig. Kahit umiiyak. At inilapit ang krus sa aking noo. Anak. Bumalik ka. Bulong niya. At sa sandaling iyon, may matinding sigaw sa loob ko. Galit. Takot. At sakit. Ang aking katawan ay napaatras. Parang tinutulak ng dalawang mundo. Ang dilim ay kumapit. Ang liwanag ay humila. At ang aking paningin ay naghiwa. Kalahati ay anino. Kalahati ay liwanag. Naramdaman ko ang aking tuhod. Unti-unting bumigay. At ako ay napaluhod sa harap niya. Humihingal. Nanginginig. At sa loob ng aking dibdib, may isang tibok. Na malinaw. Na akin. Isang beses. 2. 3. At ang mga boses. Unti-unting humina. Ngunit hindi tuluyang nawala. Naghihintay lamang. Nakatago. At habang ako ay nakaluhod. At ang aking nanay ay yakap ako. Mahigpit. Mainit.
May naramdaman akong malamig sa aking likuran. Dahan-dahan. Gumapang. Mula sa lupa. Paakyat sa aking likod. At isang bulong. Napakalapit. Halos sa loob ng aking tenga. Hindi pa ito tapos. Lito. Napapikit ako ng mariin. Ngunit naramdaman ko pa rin ang malamig na paggapang. Unti-unti itong umakyat sa aking batok. At tumigil sa aking tenga. Parang humihinga. Parang nakikinig. Hindi pa tapos. Ulit ng bulong. Mas malinaw. Mas malalim. Yumakap ng mas mahigpit ang aking nanay. Parang naramdaman niya. Parang alam niya. Anak. Huwag kang bibitaw. Bulong niya. Ngunit ang aking katawan ay muling nanigas. Ang init ng kanyang yakap ay unti-unting nilalamon ng lamig. Sa loob ko. May gumalaw muli. Hindi na ito kasing ingay ng dati. Ngunit mas tuso. Mas tahimik. Mas malalim. Dahan-dahan akong humiwalay sa yakap ng aking nanay. Hindi ko ginusto. Ngunit nangyari. Napatingin siya sa akin. May takot. Ngunit may pag-asa pa rin. Ngunit sa aking mga mata. Unti-unting bumabalik ang dilim. Hindi ganap. Ngunit sapat upang magbago ang aking tingin. Napaatras siya ng isang hakbang. Lito. Mahina niyang tawag. At sa likod ko. May narinig akong yabag. Isa lamang. Mabagal. Sigurado. Hindi ako lumingon agad. Ngunit naramdaman ko ang presensya. Pamilyar. Malamig. At nang tuluyan akong lumingon. Nakatayo siya roon. Si Arman. Ngunit mas malinaw na ngayon ang kanyang anyo. Mas payat. Mas maputla. At ang kanyang katawan ay tila hindi buo. Parang may mga bahagi na nawawala. At ang mga anino sa paligid niya ay kumikilos. Parang humihinga. Ngumiti siya. Ngunit hindi na yon para takutin ako. Parang paalala. Tapos na ang simula. Sabi niya. At ang kanyang boses ay hindi na galit. Hindi na nag-uutos. Kundi tiyak. Ngayon. Ikaw naman. Dagdag niya. Unti-unti siyang lumapit. Habang ang aking nanay ay napaatras. At ang krus sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Napatingin ako kay Arman. At sa sandaling iyon, may kung anong nag-click sa loob ko. Hindi na ako hinahatak. Hindi na ako pinipilit. Parang ako na mismo ang gumagalaw. Parang ako na ang pumipili. Naramdaman ko ang aking dila. Hindi na ito gumagalaw ng kusa. Kundi sumusunod sa akin. Ang aking mga mata ay kumurap. At sa bawat pagkurap, mas nawawala ang liwanag. Mas lumalalim ang dilim. Napalingon ako sa aking nanay. At nakita ko ang takot. Ang pagmamakaawa. At ang pagmamahal. Na hindi pa rin nawawala. Isang sandali. Tahimik. Mabigat. At sa sandaling iyon, umiti ako. Dahan-dahan. Hindi pilit. Hindi hinila. Kundi kusa. At ang aking boses. Mahina. Ngunit malinaw. Nay. Patawad. At bago pa siya makalapit. Bago pa siya makasigaw. Bumaling ako pabalik kay Arman. At humakbang pasulong. Palayo sa liwanag. Palayo sa init. Papunta sa dilim. At habang ako ay naglalakad. Narinig ko ang aking nanay na sumisigaw sa likuran. Narinig ko ang kanyang pag-iyak. Ngunit ang mga tunog na yon, unti-unting lumalayo. Unti-unting nawawala. Hanggang sa mapalitan. Ng sabay-sabay na paghinga. Ng mga nilalang sa paligid. At sa aking unang hakbang. Bilang hindi na tao. Naramdaman ko ang gabi. Hindi bilang takot. Kundi bilang tahanan. At sa kailaliman ng dilim, may mga matang nagbukas. Isa-isa. Nakatingin sa akin. Tumatanggap. Naghihintay. At sa gitna nila, narinig ko ang sarili kong boses. Hindi na nag-iisa. Kundi bahagi ng marami. Halika. May susunod na.
Dadalhin mo na siya dito. Tumigil ako. Sa mismong hangganan ng dilim. May kung anong kumirot sa aking dibdib. Mahina. Ngunit sapat para mapahinto ang aking hakbang. Sa likod ko. Naririnig ko pa ang iyak ng aking nanay. Mahina na. Ngunit buhay. At sa harap ko. Ang mga mata sa dilim. Mas lalong nagliwanag. Mas lalong lumalim. Parang hinihintay ang aking tuluyang paglapit. Humina ako. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang dalawang mundo ng sabay. Ang lamig. At ang init. Ang gutom. At ang sakit. Lumapit si Arman sa aking tabi. Hindi na siya nagsasalita. Hindi na niya kailangan. Ramdam ko ang kanyang presensya. Ang kanyang pag-apruba. At ang kanyang pag-aanyaya. Itaas mo ang ulo mo. Bulong niya sa aking isipan. At ginawa ko. Dahan-dahan. Tuminala ako sa dilim. At ang mga anino ay gumalaw. Parang dagat. Parang humihinga. At isa sa kanila. Mas malaki. Mas matanda. Ang dahan-dahang lumapit. Hindi ito naglalakad. Kundi dumudulas. Parang usok. At nang tumigil ito sa harap ko, naramdaman ko ang bigat. Parang pinipiga ang aking kaluluwa. Handa ka na? Tanong nito. Ang boses ay hindi tunog. Kundi pakiramdam. Diretso sa loob ng aking ulo. Hindi ako sumagot agad. Napapikit ako. At sa likod ng aking isipan, may huling larawan. Ang aking nanay. Nakaupo sa lupa. Umiiyak. Mag-isa. At sa sandaling iyon, may tumulo. Isang patak. Hindi ko alam kung luha. O kung ano paman. Ngunit naramdaman ko ito. At mabilis itong nawala. Nilamon ang lamig. Ng dilim. Ng katahimikan. Dahan-dahan akong dumilat. At tumingin sa nilalang sa harap ko. Ang aking mga mata. Ganap ng itim. Wala nang bakas ng dati. At ang aking boses ay hindi na nag-alinlangan. Sagot ko. At sa salitang iyon, may nagbago. Hindi sa paligid, kundi sa loob ko. Parang may pinto na tuluyang nagsara. At kasabay nito, may isa pang bumukas. Ang mga anino ay sabay-sabay na gumalaw. At ang kanilang mga anyo ay lumapit. Isa-isa. Parang pagtanggap. Parang ritual. Narinig ko ang kanilang bulong. Hindi na nakakatakot. Kundi pamilyar. Kapatid. Isa sa amin. At si Arman. Ay tumabi sa akin. Ngumiti. Ngayon. Naiintindihan mo na. Sabi niya. Tumango ako. Hindi bilang pagsunod. Kundi bilang pagkilala. At sa sandaling iyon, may narinig akong sigaw. Malayo. Ngunit malinaw. Isang bata. Humihingi ng tulong. Napalingon ako. Sa direksyon ng tunog. At ang aking mga paa. Kusa ng gumalaw. Habang ang dilim ay sumabay sa akin. At ang mga anino ay sumunod. Tahimik. Handa. At habang ako ay papalapit sa susunod na biktima. May isang bahagi sa loob ko. Natahimik na nakamasid. Hindi na lumalaban. Hindi na sumisigaw. Kundi naghihintay lamang. Kung kailan ako muling maaalala. Kung sino ako noon. Kung may natitira pa. O kung tuluyan na akong nawala. At sa bawat hakbang ko sa gabi. Mas lumalakas ang bulong. Mas lumalalim ang gutom. At mas nagiging malinaw. Na ang kwentong ito ay hindi tungkol sa kung paano ako nakaligtas. Kundi kung paano ako naging isa sa kanila. At habang lumalapit ako sa pinanggalingan ng sigaw, mas nagiging malinaw ang tunog. Mas desperado. Mas puno ng takot. May batang babae. Nakatayo sa gitna ng daan. Nakanganga ang bibig. Umiiyak. At paikot-ikot ang tingin. Parang may hinahanap. Parang may tinatakbuhan. Huminto ako sa lilim. Pinagmasdan siya. Tahimik.
Hindi na ako humihinga tulad ng dati. Hindi na ako kinakabahan. Tanging gutom ang nararamdaman. Sa likod ko, nararamdaman ko ang mga anino. Naghihintay. Hindi sila gagalaw hanggat hindi ako nagsisimula. Ganito na ang batas. Ganito na ang sistema. Ako ang mangunguna. Dahan-dahan akong lumabas sa dilim. At tumapak sa liwanag ng buwan. Napatingin ang bata sa akin. At sa sandaling iyon, nakita ko ang sarili ko. Sa kanyang mga mata. Isang anyong hindi na tao. Isang anyong dapat katakutan. Kuya, tulungan mo ako. Pakiusap niya. At ang salitang iyon. Kuya. Parang kumalabog sa loob ko. Isang alaala. Isang pakiramdam. Na matagal ko nang hindi naramdaman. Ngunit mabilis itong nawala. Tinabunan ng gutom. Ng dilim. Ng mga boses. Lumapit ako. Isang hakbang. 2. 3. At sa bawat hakbang, ang bata ay umatras. Hanggang sa wala na siyang matakbuhan. Napasandal siya sa puno. At doon siya tumigil. Nanginginig. Umiiyak. Nakaawang ang mga kamay. Naramdaman ko ang aking dila. Unti-unting gumalaw. Humahaba. Handang umatake. At ang aking mga mata ay nakatutok sa kanyang leg. Sa kanyang pulso. Sa kanyang buhay. Sa likod ko. Ang mga anino ay bahagyang gumalaw. Parang nasasabik. Parang naghihintay ng unang patak. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Ang bata ay tumigil sa pag-iyak. Bigla. Parang may pumutol. Tahimik. At dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa akin. Diretso. Hindi na takot. Kundi malamig. Kilala kita. Sabi niya. Mahina. Ngunit malinaw. Napahinto ako. Ang aking dila ay nanatili sa hangin. Ang aking katawan ay hindi gumalaw. At sa likod ng aking isipan, may kung anong kumirot. Isang piraso ng alaala. Napilit bumabalik. Ngunit hindi ko mahawakan. Ikaw. Dagdag niya. Ikaw ang sumunod. Unti-unti siyang ngumiti. Ngunit ang ngiti na yon ay hindi ng isang bata. Masyadong malawak. Masyadong tahimik. At ang kanyang mga mata. Unti-unting nagdilim. Parang sinasapawan ng anino. Hindi ka nag-iisa. Bulong niya. At sa likod niya, may aninong unti-unting umangat mula sa lupa. Mas maliit. Ngunit masiksik. Mas matindi. Napaatras ako. Sa unang pagkakataon, simula nang iwan ko ang aking pagkatao, may naramdaman akong takot. Hindi sa kanya, kundi sa katotohanang. Hindi pala ako ang nanghuhuli. May mas nauna. May mas malalim. At habang ang mga anino sa likod ko ay bahagyang umatras. Parang may pag-alinlangan. Ang batang nasa harap ko ay dahan-dahang tumuwid. At ang kanyang leg ay bahagyang umikot. May mahinang paglagutok. Habang ang kanyang mga labi ay lalong lumapad. Mali ang pinili mo. Sabi niya. At ang boses niya ay sabay-sabay. Parang maraming nilalang ang nagsasalita sa loob ng maliit na katawan. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang gabi ay hindi lamang sa amin. May iba pa. Mas matagal nang naghahari. Mas tahimik. Mas mapanlinlang. At ang gutom na nararamdaman ko ay hindi lamang akin, kundi bahagi lamang ng mas malaking bagay na ngayon ay nakatingin sa akin at handang kunin kung ano pa ang natitira sa loob ko. Tumahimik ang hangin. Walang gumagalaw. Kahit ang mga anino sa likod ko ay tila nag-atubili. Ang batang nasa harap ko ay hindi na mukhang bata. Ang kanyang katawan ay nananatiling maliit. Ngunit ang presensya niya ay mas mabigat kaysa sa lahat. Humakbang siya papalapit. 1, 2. At sa bawat hakbang, may naririnig akong mahinang bulong.
Hindi mula sa kanya, kundi mula sa lupa. Parang may gumigising. Parang may bumabangon. Lito. Mahina ngunit malinaw na tawag ni Arman sa likod ko. Ngunit ngayon, may bahid ng pag-aalinlangan. Huwag kang lalapit. Dagdag niya. Ngunit ang aking mga paa ay hindi na nakikinig. May kung anong humihila sa akin. Hindi ang gutom. Hindi ang mga anino. Kundi ang batang iyon. Tumigil siya sa harap ko. Napakalapit. At nang tumingin ako sa kanyang mga mata, hindi ko na nakita ang aking sarili. Kundi isang malalim na hukay. Walang hanggan. Walang ilalim. At sa loob nito, may mga mukhang nakatingin. Hindi umiyak. Hindi sumisigaw. Kundi nakangiti. Parang naghihintay. Ikaw. Bulong niya. Ay hindi pa kumpleto. At bago pa ako makagalaw, itinaas niya ang kanyang kamay. At dahan-dahan itong inilapit sa aking dibdib. Gusto kong umatras. Ngunit hindi ko magawa. Ang aking katawan ay parang nakapako. At nang dumikit ang kanyang palad sa akin, naramdaman ko ang matinding lamig. Mas malamig kaysa sa anumang naramdaman ko noon. Parang may kumukuha. Hindi dugo. Hindi laman. Kundi isang bagay na mas mahalaga. Isang bagay na matagal nang pinipilit kong hawakan. Ang natitira kong sarili. Napasinghap ako. At sa unang pagkakataon, simula nang magbago ako, nakaramdam ako ng takot na tunay. Hindi gutom. Hindi galit. Kundi takot na mawala. Ano ka? Pilit kong naitanong. Ngunit ang boses ko ay mahina. At hindi buo. Ngumiti siya. At ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Ngunit walang laman sa loob. Puro dilim. Ako ang nauna. Sagot niya. Ako ang unang nakalimot. At sa sandaling iyon, may pumasok sa aking isipan. Isang alaala na hindi akin. Isang baryo na mas luma. Mas madilim. Mga taong nawawala sa gabi. Isa-isa. At sa gitna nito, isang batang nakatayo. Tulad niya. Nakatingin. Naghihintay. At ang bawat nawawala ay hindi nagiging tulad namin. Kundi nagiging bahagi niya. Napaatras ang mga anino sa likod ko. Parang natatakot. Parang kilala siya. At si Arman ay hindi na lumalapit. Nanatili siya sa likod. Tahimik. Ngunit ang kanyang anyo ay bahagyang nanginginig. Lito. Umalis tayo. Ngayon. Sabi niya. Ngunit huli na. Ang kamay ng bata ay bumaon na sa aking dibdib. Hindi pisikal. Ngunit ramdam ko. At may hinila siya. Dahan-dahan. Masakit. Parang pinupunit ang aking pagkatao. Napahiyaw ako. At ang sigaw na yon ay hindi lamang akin. Kundi ng lahat ng nasa loob ko. Ang mga boses. Ang mga anino. Ang mga nilamon ko. Sabay-sabay. At habang siya ay humihila, mas nararamdaman kong nawawala ang kontrol. Nawawala ang gutom. Nawawala ang dilim. At ang natitira ay ang takot. At ang sakit. At ang katotohanan na may mas malala pa. Sa pagiging halimaw. Ang maging pagkain ng isang bagay na hindi kailanman naging tao. At habang ang aking paningin ay unti-unting nawawala. At ang mga anino sa paligid ay nagkakagulo. May huling bulong ang batang iyon. Napakalapit. Halos sa loob ng aking isipan. Hindi ka nila pag-ari. Ako ang kukuha sa'yo. At sa sandaling iyon, may biglang humatak sa akin mula sa likod. Malakas. Mabilis. At ako ay napaatras. Palayo sa kanyang kamay. Palayo sa dilim na iyon. Bumagsak ako sa lupa. Humihingal. At nang tumingin ako, si Arman ang may hawak sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang ngiti. Walang pananakot. Tanging babala. Hindi pa tapos ang laban mo. Sabi niya. Habang ang bata sa harap namin
ay nananatiling nakatayo. Ngunit ngayon, ang kanyang ngiti ay mas malalim, mas tiyak, at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Parang alam niya na kahit nakatakas ako sa sandaling iyon, hindi ako tuluyang makakatakas. Dahil may bahagi na siya sa akin. At may bahagi ako na kanya na ngayon. Nanatili akong nakahandusay sa lupa. Humihingal. Parang unang beses kong huminga muli. Ngunit ang hangin ay hindi na sapat. May kulang. May nawawala. Hinawakan ko ang aking dibdib. At naramdaman ko ang malamig na puwang. Parang may hinugot. At hindi na maibabalik. Lito. Tingnan mo ako. Mariing utos ni Arman. Dahan-dahan akong tumingala. At nakita ko siya. Mas malinaw kaysa dati. Hindi na siya lamang anino. Kundi parang isang bagay na pilit na nanatiling buo. Makinig ka. Sabi niya. Hindi ka nila pwedeng kunin agad. May dahilan kung bakit ka pinili. Ngunit siya. Iba siya. Mas matanda. Mas malalim. At hindi siya tumitigil. Napatingin ako sa bata. Nakatayo pa rin siya. Hindi gumagalaw. Ngunit ang anino sa paligid niya ay lumalaki. Parang kumakain ng dilim. Parang siya ang pinagmumulan nito. Ngumiti siya. At ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilid. Parang naglalaro. Hindi mo na maibabalik. Sabi niya. Mahina. Ngunit tumagos sa loob ko. Sa bawat salitang iyon, mas naramdaman ko ang kawalan sa aking dibdib. Mas lumamig. Mas bumigat. Ano ang kinuha mo? Tanong ko. Pilit. Mahina. Ngunit galit. Ngumiti siya. At itinaas ang kanyang kamay. Sa kanyang palad. May kung anong gumagalaw. Isang maliit na anino. Na kumikibot. Na parang humihinga. At nang masdan ko ito, may kumirot sa aking ulo. Isang alaala. Ako. Bata. Tumatakbo. Tumatawa. Kasama ang aking nanay. Kasama si Arman. Ang init. Ang liwanag. Ang pagiging tao. Napaatras ako. Hindi. Mahina kong sabi. Ngunit mumiti lamang siya. Ito ang natira. Sabi niya. At unti-unti niyang isinara ang kanyang kamay. At sa sandaling iyon, may naramdaman akong tuluyang naputol. Sa loob ko. Isang bagay na hindi ko na muling mararamdaman. Isang bagay na hindi ko na muling maaalala ng buo. Sumigaw ako. Ngunit ang sigaw na iyon ay walang laman. Walang sakit. Walang luha. Kundi galit. Malamig. At malalim. Sa likod ko. Naramdaman ko ang mga anino. Muling lumapit. Mas malapit. Mas handa. At si Arman ay nanatili sa tabi ko. Tahimik. Ngunit nararamdaman ko ang kanyang pagtingin. Pumili ka. Mahina niyang sabi. Hindi na ito tungkol sa pagiging tao. Hindi na ito tungkol sa pagiging isa sa amin. Kundi kung kanino ka magiging bahagi. Napatingin ako sa bata. At napatingin ako sa dilim sa likod ko. Dalawang anyo ng kawalan. Dalawang uri ng gutom. Ngunit isa lamang ang may hawak ng kung ano ang nawala sa akin. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi na nanginginig. Hindi na nagdadalawang isip. At nagsimulang maglakad. Hindi palayo. Kundi papalapit. Sa bata. Sa bawat hakbang. Mas lumalalim ang dilim. Mas lumalakas ang presensya. At sa likod ko. Narinig ko ang mahinang buntong hininga ni Arman. Hindi pagpigil. Hindi galit. Kundi pagtanggap. Tumigil ako sa harap ng bata. At tumingin sa kanyang mga mata. Sa kailaliman. Sa walang hanggan. Ibabalik mo ba? Tanong ko. Tahimik. Diretso. Ngumiti siya. Mas mabagal. Mas malalim. Hindi. Sagot niya. Ngunit maaari kitang gawing buo. Sa ibang paraan. At sa sandaling iyon,
May katahimikan. Isang desisyon. Isang hakbang na wala ng balikan. At dahan-dahan kong iniangat ang aking kamay. At inilapit sa kanya. Hindi para umatake. Kundi para tanggapin. Habang ang dilim sa paligid namin ay sabay-sabay na huminga. Parang naghihintay. Kung ano ang susunod na mangyayari. Sa isang mundong hindi na kayang ibalik sa dati. At sa loob ng aking walang laman na dibdib. May bagong tibok. Hindi init. Hindi liwanag. Kundi isang bagay na mas malamig. Mas tahimik. At mas walang hanggan. At nang magdikit ang aming mga kamay. Naramdaman ko agad ang bigat. Hindi ito pisikal. Kundi parang bumagsak ang buong dilim sa aking loob. Ang aking paningin ay naglaho. At pinalitan ng mga larawan. Hindi akin. Hindi kay Arman. Kundi kanya. Isang sinaunang gabi. Walang buwan. Walang bituin. Tanging sigaw ng mga tao. At ang tunog ng laman na napupunit. Nakikita ko siya. Hindi bilang bata. Kundi bilang isang anyo. Walang hugis. Walang hanggan. Gumagalaw sa pagitan ng mga anino. At kumakain. Hindi lamang ng katawan. Kundi ng alaala. Ng pagkatao. Ng mismong pagkakakilanlan. Napasinghap ako. Ngunit hindi ako makawala. Ang kanyang hawak ay hindi mahigpit. Ngunit hindi matatakasan. Lito. Bulong niya. Ngunit na yon. Hindi na yon tunog ng bata. Kundi ng isang bagay na matagal nang umiiral. Hayaan mo. Dagdag niya. At sa sandaling iyon, may naramdaman akong pagpasok. Hindi sa katawan. Kundi sa loob. Sa pinakaloob. Kung saan dapat naroon ang natitirang ako. Ang mga boses. Ang mga anino. Ang lahat ng bahagi ko. Ay sabay-sabay na natahimik. Parang may mas mataas na bagay na dumating. At sila ay napilitang yumuko. Sa kauna-unahang pagkakataon. Walang ingay. Walang utos. Kundi katahimikan. At sa katahimikan na yon, may isang tanong. Hindi salita. Kundi pakiramdam. Handa ka bang mawala? Napapikit ako. Ngunit wala na akong maaalala. Wala na akong mahahawakan. Wala na akong dahilan. At ang salitang iyon, ako, ay unti-unting nawawala ang kahulugan. Dahan-dahan kong ibinuka ang aking bibig. At ang sagot, ay hindi na nanggaling sa alaala. Kundi sa kawalan. At sa sandaling iyon, may tuluyang naputol. Hindi tulad ng dati. Hindi tulad ng pagkawala ng init. Kundi mas malalim. Mas ganap. Ang aking pangalan. Ang aking mukha. Ang aking mga alaala. Ay unti-unting nalusaw. Parang abo. Na tinatangay ng hangin. At sa kanilang pagkawala. May bagong anyo na umusbong. Hindi lito. Hindi na tao. Hindi na kahit anong dating ako. Kundi isang presensya. Isang gutom. Isang bahagi. Ng isang mas matandang dilim. Nang muling bumalik ang aking paningin. Ang mundo ay iba na. Hindi ko na ito tinitingnan. Kundi nararamdaman. Bawat galaw. Bawat tibok. Bawat alaala ng mga taong buhay. Ay parang liwanag. Na maaari kong patayin. Sa aking harapan. Ang batang iyon. Ay nakatingin pa rin. Ngunit ngayon. Hindi na siya hiwalay. Kundi bahagi na rin. At si Arman. Ay nakatayo sa malayo. Tahimik. At sa kanyang mga mata. May isang bagay. Hindi takot. Hindi galit. Kundi pagkawala. Parang alam niya. Nawala na ang kaibigan niya. At sa unang pagkakataon. Simula nang magsimula ang lahat. May isang bulong. Mahina. Halos wala na. Na dumaan sa kawalan. Lito. Ngunit ang pangalang iyon. Ay wala ng kahulugan. At ang gabi. Ay tuluyang lumunok. Sa natitirang mundo. Habang ang bagong gutom. Ay dahan-dahang kumalat.
Hindi lamang sa baryo, kundi lampas pa. Sa mga lugar na hindi pa handa. Sa kung ano. Ang tuluyan ng nagising. At ang dilim ay hindi na nanatili sa baryo. Unti-unti itong kumalat. Parang usok. Na sumisingit sa bawat siwang. Sa bawat bahay. Sa bawat panaginip. Wala ng gabi at umaga. Para sa akin. Tanging presensya lamang. Ng mga tibok. Ng mga alaala. Ng mga bagay na maaari kong abutin. At kunin. Natutunan kong gumalaw ng hindi nakikita. Dumaan sa pagitan ng liwanag. At ng anino. Parang hindi kailanman umiral. Ngunit naroroon. Lagi. Sa bawat taong nakakatulog. Nararamdaman ko ang kanilang isip. Ang kanilang mga takot. Ang kanilang mga lihim. At ang mga iyon. Ay mas matamis kaysa sa dugo. Mas malalim kaysa sa laman. At sa bawat paglapit ko. Mas nawawala ang hangganan. Sa pagitan ng ako. At ng kung ano ako ngayon. Isang gabi. May naramdaman akong kakaiba. Hindi takot. Hindi gutom. Kundi isang pagtawag. Pamilyar. Malayo. Ngunit malinaw. Sinundan ko ito. Sa pamamagitan ng mga anino. Sa pagitan ng mga puno. Sa ibabaw ng mga bubong. Hanggang sa marating ko ang isang lugar. Isang maliit na bahay. Tahimik. Ngunit may liwanag sa loob. Huminto ako. At pinakiramdaman. May isang presensya. Mahina. Ngunit matatag. At nang dahan-dahan akong pumasok. Nakita ko siya. Ang aking nanay. Nakatulog. Ngunit hindi mapakali. Ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit payapa. At sa tabi niya. May isang maliit na krus. Nakahawak pa rin. Parang hindi niya ito binitawan. Kahit sa panaginip. Huminto ako. Hindi dahil hindi ko kaya. Kundi dahil may kung anong bumagal. Sa loob ng kawalan. Isang alaala. Halos wala na. Ngunit pilit bumabalik. Isang yakap. Isang tinig. Isang salitang anak. Lumapit ako. Dahan-dahan. Tahimik. Walang tunog. Walang anino. At tumigil sa tabi niya. Inabot ko ang kanyang mukha. Ngunit bago ko pa siya mahawakan. Bigla siyang napadilat. At tumingin diretsyo sa akin. Hindi takot. Hindi gulat. Kundi parang matagal niya akong hinihintay. Lito. Mahina niyang sabi. At ang pangalang iyon. Muling umalingaw-ngaw. Sa loob ng kawalan. Sa isang lugar. Na dapat ay wala na. May kumirot. Mahina. Ngunit sapat. Huminto ang aking galaw. Hindi ako umatras. Ngunit hindi rin ako lumapit. At sa pagitan namin. May katahimikan. Mabigat. Punong-puno. At sa sandaling iyon. May naramdaman akong ibang presensya. Hindi mula sa kanya. Kundi mula sa likod ko. Mas malalim. Mas matanda. Mas gutom. Na parang napansin. Ang pag-aatubili ko. At hindi ito natuwa. Unti-unting lumamig ang paligid. At ang mga anino sa loob ng bahay. Ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahan. Paakyat sa mga dingding. Palapit sa kanya. At sa akin. At ang bulong. Muling bumalik. Mas malakas. Mas mapilit. Tapusin mo na. Ngunit sa harap ko. Ang aking nanay. Ay nanatiling nakatingin. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya sumisigaw. Kundi naghihintay. At sa kanyang mga mata. May isang bagay. Na hindi kayang kainin. Na hindi kayang kunin. Isang bagay. Na hindi kailanman nawala. At habang ang dilim ay papalapit. At ang mga anino ay halos humawak sa kanya. Ang aking kamay. Ay muling gumalaw. Dahan-dahan. Nanginginig. Hindi sigurado kung alin ang susundin. Ang gutom. O ang huling alaala.
At sa sandaling iyon, ang buong mundo ay tila huminto, naghihintay kung ano ang aking pipiliin. Sa pagkakataong ito, kung may natitira pa bang pipili, o kung tuluyan na akong magiging, kung ano ang nagising sa dilim, ang aking kamay ay nanatili sa hangin. Ilang pulgada na lamang ang layo sa kanyang mukha. At sa pagitan ng lamig at init, may isang sandaling hindi gumalaw ang mundo. Naririnig ko ang mga bulong. Mas malakas. Mas galit. Mas mapilit. Tapusin mo na. Ngunit ang aking nanay, hindi pa rin kumikilos. Hindi pa rin umaatras. Tinitingnan niya lamang ako. Parang hindi siya nakikita ang halimaw, kundi ang anak, na matagal nang nawala. At sa kanyang mga mata, may isang bagay na hindi kayang kainin, hindi kayang burahin, hindi kayang palitan. Pagmamahal. At ang salitang iyon ay parang apoy na sumiklab sa loob ng kawalan. Hindi mainit, ngunit sapat upang magbigay ng anyo. Sa isang bagay na wala na, bigla akong napaatras. Parang nasunog. Ang aking kamay ay nanginig. At ang mga anino sa paligid ay sabay-sabay na gumalaw. Parang nagalit. Parang nagutom. Mas lumalim ang dilim. At ang presensya sa likod ko ay lumapit. Mas malapit. Mas mabigat. Hindi ka pwedeng huminto. Bulong nito. Hindi ka na kanya. Ngunit sa loob, may isang tinig. Mahina. Halos hindi marinig. Ngunit malinaw. Ako. At sa unang pagkakataon, simula nang mawala ako, may sumagot. Hindi. Mahina. Ngunit buo. At sa salitang iyon, may nagbago. Ang mga anino ay biglang umatras. Hindi dahil sa liwanag, kundi dahil sa pagtutol. Sa loob ko, may bahagi na hindi nila kontrolado, na hindi nila kayang kunin. Napaatras ang aking nanay. Hindi sa takot, kundi sa pagkagulat. Lito. Bulong niya. At ang pangalang iyon ay hindi na lamang tunog, kundi isang bagay na may hugis, na may bigat, na may kahulugan. Napahawak ako sa aking ulo at napasigaw. Ang dilim sa loob ko ay nagkagulo. Parang hinahati. Parang pinipilit na manatili. At ang presensya sa likod ko ay nagalit. Lumapit. At ang mga anino ay sumugod muli. Papunta sa aking nanay. Ngunit sa pagkakataong ito, gumalaw ako. Mabilis. Hindi bilang gutom, kundi bilang harang. Tumayo ako sa pagitan ng dilim at ng ilaw. At ang aking mga mata ay nagliwanag sandali. Hindi puti. Hindi itim. Kundi isang bagay na nasa gitna. Huwag niyo siyang galawin. Sabi ko. At ang boses ko ay hindi nagmula sa kanila, kundi sa akin. Sa natitirang ako. Sa sandaling iyon, tumigil ang lahat. Ang mga anino. Ang presensya. Ang hangin. At sa katahimikan, may narinig akong mahinang tunog. Isang bitak. Sa loob. Parang may pader. Na unti-unting nasisira. At sa bawat bitak, may lumalabas. Mga alaala. Mga pangalan. Mga mukha. Ako. Lito. Anak. Kaibigan. At ang dilim ay biglang umurong. Hindi tuluyan, ngunit sapat, upang makita ko kung gaano ito kalawak, kung gaano ito kalalim, at kung gaano pa ito kalapit. Ang presensya sa likod ko ay hindi na umatras, kundi naghintay. Tahimik, parang nag-iisip, parang nag-adjust. At ang batang nilalang na nagbigay sa akin ng bagong anyo ay muling naramdaman. Mas malayo. Ngunit nakatingin. Naghihintay. Kung babalik ako.
O kung lalaban. At sa gitna ng lahat. Ako. Nakatayo. Hindi na ganap na tao. Hindi rin ganap na halimaw. Kundi isang bagay. Na hindi pa tapos hubugin. At habang ang aking nanay ay unti-unting lumapit muli. Dahan-dahan. Takot ngunit matapang. At inilapit ang kanyang kamay sa akin. Hindi upang itaboy. Kundi upang hawakan. Ang aking mundo ay muling nahati. At sa pagkakataong ito, hindi na lamang gutom ang nararamdaman ko. Kundi pagpili. Isang bagay na akala ko ay wala na. At habang ang aking kamay ay muling gumalaw. Dahan-dahan. Papunta sa kanya. Ang dilim ay hindi umatras. Hindi nawala. Kundi nanatili. Nanonood. Naghihintay. Dahil alam nito na ang laban ay hindi pa tapos. At ang gabi ay hindi pa tapos kumain. At nang magdikit ang aming mga kamay, may kakaibang init na dumaloy. Hindi tulad ng dati. Hindi sapat upang burahin ang dilim. Ngunit sapat upang maramdaman ko na may natitira pa. Isang maliit na bahagi na hindi nila nakuha. Hindi nila makuha. Anak. Mahina niyang sabi. At sa salitang iyon, may kumilos sa loob ko. Hindi galit. Hindi gutom. Kundi sakit. At pag-asa. Ngunit kasabay nito, ang dilim sa likod ko ay muling gumalaw. Mas mabagal. Mas maingat. Parang natuto na. Parang hindi na nagmamadali. Unti-unti itong gumapang. Hindi papunta sa kanya. Kundi papunta sa akin. Palibot. Paakyat. Palapit sa aking likod. At ang presensya ay muling bumigat. Hindi galit. Kundi determinado. Kung hindi siya, ikaw na lang ang kukunin. Bulong nito. At ang boses ay parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Napahigpit ang hawak ng aking nanay. Huwag. Mahina niyang sabi. Ngunit ramdam ko na hindi niya ako kayang iligtas. Hindi mag-isa. At ako ay hindi na sapat. Hindi na buo. Hindi na malinaw. Ang aking katawan ay muling nanginig. At ang aking mga mata ay nagpalit. Sandali. Liwanag. Sandali. Dilim. At sa bawat palit, mas lumalalim ang sakit. Mas lumalabo ang sarili. Napatingin ako sa kanya. At sa sandaling iyon, alam ko na kung ano ang mangyayari. Kung magpapatuloy ito, hindi ko siya kayang iligtas. Kung mananatili ako, kukunin siya. Kung lalaban ako, kukunin ako. At kung mawala ako, baka may matira. Kahit kaunti. Para sa kanya. Napangiti ako. Dahan-dahan. Hindi dahil masaya. Kundi dahil malinaw. Nay. Bulong ko. At sa unang pagkakataon, buong-buo ang boses ko. Patawad. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Umiling. Huwag. Ngunit huli na. Dahan-dahan kong hinila ang aking kamay palayo. At umatras. Isang hakbang. Dalawa. At sa bawat hakbang, mas lumalapit ang dilim. Mas kumakapit. Mas umaangkin. Ngunit hindi ako lumaban. Hindi ako sumigaw. Kundi tinanggap. Hindi bilang pagsuko. Kundi bilang pagpili. Para sa kanya. Tumigil ako sa gitna ng anino. At hinarap ang presensya. Handa na. Sabi ko. At ang boses ko ay tahimik. Ngunit matatag. At sa sandaling iyon, ang dilim ay hindi na nag-atubili. Sumugod ito. Parang alon. Na lumamon sa akin. Sa isang iglap. Wala na akong katawan. Wala nang anyo. Kundi isang pakiramdam. Na unti-unting nawawala. At sa huling sandali, may naramdaman akong init. Mula sa malayo.
Isang yakap. Isang tinig. Anak. At sa huling pagkakataon, may isang sagot. Mahina. Halos wala na. Nay. At pagkatapos, katahimikan. Hindi gutom. Hindi dilim. Kundi isang kawalan. Na payapa. At sa labas, ang bahay ay muling natahimik. Ang hangin ay bumalik. At ang gabi ay tila huminga. Ngunit sa kailaliman, sa mga lugar na hindi naaabot ng liwanag, may natitirang galaw. Mahina. Tahimik. Naghihintay. Dahil ang mga tulad nila ay hindi kailanman nawawala. Nagpapalit lamang. Naghihintay ng susunod. Ng susunod na tawag. Ng susunod na lito. At sa sumunod na mga gabi. Tahimik ang baryo. Parang walang nangyari. Walang bakas. Walang alaala. Ngunit ang mga tao ay hindi na natutulog ng mahimbing. May kung anong bumabagabag. Sa kanilang panaginip. Isang malamig na pakiramdam na hindi nila maipaliwanag. Sa bahay ng aking nanay, may kandilang laging nakasindi. Gabi-gabi, hindi niya ito pinapatay. Parang may hinihintay. Parang may binabantayan. At sa bawat ihip ng hangin, ang apoy ay bahagyang nanginginig. Parang may dumaraan. Parang may nakatingin. Minsan, sa gitna ng gabi, napapabangon siya. Dahil sa isang mahinang tunog. Isang bulong. Napakalapit. Halos katabi niya. Ngunit kapag tumingin siya, walang tao. Walang anino. Tanging ang kandila. At ang mahina nitong ilaw. Ngunit isang gabi, habang siya ay nakaupo, tahimik, nakatitig sa apoy, may naramdaman siyang presensya. Hindi tulad ng dati. Hindi malamig. Hindi mabigat. Kundi mahina. Halos wala. Parang alaala. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa sulok ng kwarto, may isang anino. Hindi gumagalaw. Hindi lumalapit. Kundi nakatayo lamang. Tahimik. Parang nagmamasid. Hindi siya natakot. Hindi siya sumigaw. Sa halip, tumayo siya. At lumapit. Hakbang. Isa. Dalawa. At habang papalapit siya, ang anino ay bahagyang gumalaw. Parang nahihiya. Parang nag-aalinlangan. Huminto siya sa harap nito. At dahan-dahang iniangat ang kanyang kamay. Parang hahaplos. Parang kikilalanin. Lito. Mahina niyang sabi. At sa sandaling iyon, ang anino ay bahagyang umalon. Parang tubig. Parang may sumagot. Hindi salita. Kundi pakiramdam. Isang init. Mahina. Ngunit totoo. Napapikit siya. At ang luha ay dahan-dahang pumatak. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa pagkilala. Dahil alam niya na may bahagi na hindi nawala. Na hindi kailanman mawawala. Kahit gaano kalalim ang dilim. At habang ang kandila ay patuloy na nagliliyab. At ang anino ay nananatili sa tabi niya. Tahimik. Hindi nang hihingi. Hindi nananakot. Kundi naroroon lamang. Ang gabi ay hindi na kasing lamig. Ngunit hindi rin ganap na ligtas. Dahil sa malayo. Sa mga lugar na hindi pa naaabot. May mga bulong pa rin. May mga matang nagmamasid. May mga gutom na naghihintay. At sa bawat batang naglalakad mag-isa sa dilim, may isang presensya. Na tahimik na sumusunod. Hindi upang kumain. Kundi upang bantayan. Ngunit sa likod nito, mas malalim sa anino. Mas tahimik sa gabi. May isa pang presensya. Na hindi pa rin nawawala. Na hindi kailanman nawawala. At sa bawat pagkurap ng dilim, sa bawat sandali ng katahimikan, may isang mahinang bulong na patuloy na umiikot. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. At ang bulong na yon
ay hindi lamang sa hangin, kundi sa ilalim ng lupa, sa pagitan ng mga puno, sa loob ng mga panaginip. Unti-unti itong lumalakas. Hindi bilang sigaw, kundi bilang paalala na may isang bagay na hindi kailanman natapos. Sa baryo, may mga batang nagsimulang magising sa gabi. Nanginginig, umiiyak, at nagsasabing may tumatawag sa kanila. Isang boses na pamilyar, ngunit hindi nila maipaliwanag. Minsan, sinasabi nila na may isang anino na nakatayo sa malayo. Hindi lumalapit, hindi nananakot, kundi nakatingin lamang. Tahimik, parang nagbabantay. At sa bawat pagkakataon na may ibang presensya na gumagapang sa dilim, ang aninong iyon ay bahagyang gumagalaw. Parang harang, parang babala. Ngunit sa kailaliman, may isa pang galaw. Mas tahimik, mas tuso, mas matagal nang naghihintay. Ang batang nilalang ay hindi na muling nakita. Ngunit ang bakas niya ay naroroon pa rin sa mga lugar na walang ilaw, sa mga panaginip na hindi matakasan, sa mga alaala na unti-unting nawawala. At sa isang gabi na walang buwan, walang hangin, walang tunog, may isang batang lalaki ang naglakad mag-isa sa gilid ng baryo. Tahimik, hindi natatakot, parang may sinusundan. Huminto siya sa ilalim ng isang puno at tumingala sa dilim. May narinig siyang bulong. Mahina, halos wala. Halika. At sa likod niya, may isang anino na dahan-dahang lumitaw. Hindi malamig, hindi mabigat, kundi pamilyar. At sa malayo, mas malalim sa dilim, may dalawang matang nagbukas. Tahimik, naghihintay, habang ang hangin ay muling huminto, at ang gabi ay tila pinigil ang paghinga. Dahil sa pagkakataong iyon, may bagong kwento na magsisimula. Hindi tulad ng dati, hindi tulad ng kay Lito, kundi mas tahimik, mas mabagal, mas mapanlinlang. At sa pagitan ng liwanag at dilim, may isang katotohanan na hindi kailanman mababago, na ang mga aswang ay hindi lamang nananatili sa gabi, kundi natututo, naghihintay, at bumabalik sa mga paraang na hindi mo kailanman mapapansin. Hanggang sa huli, ikaw na ang tinatawag nila. At sa unang hakbang ng batang iyon, may tunog na hindi niya narinig. Ngunit naramdaman. Parang may sumunod. Parang may sumabay. Hindi siya lumingon. Hindi siya tumigil. Patuloy siyang naglakad papunta sa mas madilim na bahagi ng baryo. Ang aninong nasa likod niya ay nanatiling malapit. Hindi umaatake. Hindi umaalis. Kundi nagbabantay. At sa bawat paglapit ng ibang presensya, ito ay bahagyang gumagalaw. Parang hadlang. Parang paalala. Ngunit ang bulong ay hindi nagmula roon, kundi sa mas malayo, mas malalim, mas matagal nang naghihintay. Halika. Ulit nito. Mas malinaw. Mas malapit. Huminto ang bata. At dahan-dahang lumingon. Ngunit walang tao. Walang anino. Tanging dilim. At ang pakiramdam na may nakatingin mula sa kung saan, na hindi niya maabot, na hindi niya makita. Ngunit alam niyang naroon. Sa likod ng kanyang paningin. Sa loob ng kanyang isipan. May kumislap na imahe. Isang batang nakangiti. Isang anyong walang laman ang mga mata. Isang presensyang hindi gumagalaw. Ngunit lumalapit. Sa bawat paghinga. Napapikit ang bata. At nang muli siyang dumilat. Ang mundo ay bahagyang nag-iba. Mas tahimik. Mas mabagal. At ang kanyang anino ay hindi na sumusunod sa kanya. Kundi nakatayo sa harap. Nakatingin. Parang naghihintay ng utos.
Parang hindi na kanya. Sa malayo, may mahinang paggalaw. Isang hugis na unti-unting nabubuo sa dilim. Maliit, payat, at nakangiti. Ang batang nilalang ay muling nagpakita. Ngunit ngayon, hindi na siya nagtatago. Hindi na siya nagmamasid, kundi direktang nakaharap. At ang kanyang mga mata ay nakapako sa bagong bata. Ngumiti siya. At ang dilim sa paligid ay sabay-sabay na huminga. Sa pagkakataong ito, walang magbabantay. Walang haharang. Walang magliligtas. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. At ang hangin ay tila nabigatan. At sa sandaling iyon, ang anino ng bata ay biglang gumalaw. Hindi palayo, kundi papunta sa kanya. Parang hinahatak. Parang sumusunod. At sa bawat pulgada na lumalapit ito, mas lumalalim ang dilim. Mas nawawala ang liwanag. At ang bata ay nananatiling nakatayo. Hindi sumisigaw. Hindi tumatakbo. Kundi nakatingin lamang. Parang nawawala. Parang kinukuha. At sa pinakadulo ng baryo, sa isang bahay na may kandilang nakasindi, may isang anino na biglang umalon. Bahagya. Parang nakaramdam. Parang tinatawag. Ngunit hindi ito agad gumalaw. Hindi ito agad sumunod. Kundi naghintay. Isang sandali. Dalawa. At sa pagitan ng mga sandaling iyon, may isang bulong. Mahina. Ngunit matalim. Hindi na muli. At sa salitang iyon, ang anino ay biglang kumilos. Mabilis. Tahimik. At ang dilim ay muling nagbago. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na lamang ito gutom, kundi laban, na matagal nang naghihintay, na muling magising. Mabilis na gumalaw ang anino. Hindi tulad ng dati. Mas matalim. Mas tiyak. Parang may layunin. Sa bawat pagdaan nito sa dilim, ang hangin ay bahagyang napupunit. Parang hindi ito dapat naroroon. Sa harap, ang batang nilalang ay hindi umatras. Hindi nagulat. Kundi gumiti pa. Mas malalim. Mas alam. Parang hinihintay ang pagdating nito. Dumating ang anino. Sa pagitan ng bata at ng nilalang. Tahimik. Ngunit mabigat. At sa unang pagkakataon, ang dilim ay nahati. Dalawang presensya. Magkaibang gutom. Magkaibang layunin. Ang bata ay nanatiling nakatayo. Ngunit ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puwersang hindi niya kontrolado. At ang kanyang anino ay hindi na kanya, kundi nahati rin. Parang pinipilit hatakin ng dalawang panig. Ang batang nilalang ay bahagyang tumagilid ang ulo. Nakatingin sa anino. Kilala kita. Bulong niya. At ang kanyang boses ay hindi na bata, kundi matagal nang nabubulok. Hindi ka dapat nandito. Dagdag niya. Ngunit ang anino ay hindi sumagot. Hindi gumalaw. Kundi nanatili. At ang presensya nito ay unti-unting lumakas. Hindi gutom. Kundi harang. Hindi pag-angkin. Kundi proteksyon. Sa loob ng katahimikan, may narinig. Isang tibok. Mahina. Ngunit malinaw. At sa sandaling iyon, ang anino ay bahagyang nagbago ng anyo. Hindi ganap. Ngunit sapat. Upang makita. Isang pamilyar na hugis. Isang anyong minsang naging tao. Isang alaala na hindi tuluyang nawala. At ang batang nilalang ay bahagyang umatras. Sa unang pagkakataon, may pag-iingat. Sa kanyang galaw, hindi ka pa tuluyang nawala. Sabi niya. At sa likod ng kanyang mga mata, may galit. Tahimik. Ngunit matalim.
Ang bata sa gitna ay napapikit at napahawak sa kanyang ulo. Parang may dalawang puwersang humihila. Parang may dalawang tinig na nagsasalita. Sa loob niya, sumigaw siya. Mahina, ngunit sapat, upang magbasag ng katahimikan. At sa sigaw na yon, ang dilim ay biglang umalon, parang dagat, na pinukaw. At ang batang nilalang ay itinaas ang kanyang kamay. Handang tapusin. Handang kunin. Ngunit ang anino ay gumalaw. Mabilis. Hindi umatake, kundi yumakap. Sa bata. Mahigpit. Tahimik. At sa sandaling iyon, may kakaibang liwanag. Mahina. Ngunit totoo. Na sumingit sa pagitan ng dilim. Isang alaala. Isang proteksyon. Isang pagpili. Ang batang nilalang ay napahinto. Ang kanyang kamay ay nanatili sa hangin. At ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala. Ito ay hindi pa tapos. Bulong niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya ang nagdidikta, kundi ang laban na muling nabuhay sa pagitan ng dilim at ng natitirang liwanag. At habang ang gabi ay muling huminga at ang baryo ay nanatiling tahimik, may isang katotohanan na lalong lumilinaw na ang mga aswang ay hindi lamang kumakain, kundi pumipili. At ang pinakamatinding laban ay hindi sa labas, kundi sa loob ng kung ano pa ang natitira, bago tuluyang mawala o tuluyang magbago. At ang yakap ng anino ay hindi malamig, kundi mahigpit. Parang may pinanghahawakan. Parang ayaw bumitaw. Ang bata sa gitna ay napapikit. At ang kanyang paghinga ay naging mabagal. Hindi na takot. Hindi na gulo. Kundi tahimik. Parang may nakikinig sa loob. Ang batang nilalang ay nakatitig lamang. Hindi gumagalaw. Ngunit ang dilim sa paligid niya ay patuloy na umiikot. Parang naghahanap ng paraan. Parang naghihintay ng kahinaan. Hindi ka nila kayang iligtas. Mahina niyang sabi. At ang kanyang boses ay muling bumigat. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sagot mula sa anino, kundi aksyon. Mas humigpit ang yakap nito. At sa loob ng bata, may isang imahe na sumiklab. Isang alaala. Hindi malinaw. Ngunit mainit. Isang kamay na humahawak sa kanya. Isang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Isang pakiramdam na ligtas siya. At sa sandaling iyon, may tumulo. Isang luha sa pisngi ng bata. At sa pagpatak nito, may kakaibang tunog. Parang may nabasag. Hindi sa labas, kundi sa loob. Ang batang nilalang ay bahagyang napaatras. Ang kanyang mga mata ay kumislap. Hindi sa takot, kundi sa galit. At sa unang pagkakataon, may pag-aalinlangan. Hindi sapat. Bulong niya. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing sigurado. Sa paligid, ang dilim ay bahagyang umurong. Hindi tuluyan, ngunit sapat upang magbigay ng puwang. At ang anino ay unti-unting nagbago. Mas malinaw, mas buo. At sa anyo nito, may bakas ng isang tao. Isang alaala na tumangging mawala. Sa loob ng bata, may dalawang tinig. Isa na humihila pababa. Isa na umaangat. At sa pagitan nila, may pagpili. Hindi pilit. Hindi utos. Kundi kusang paghawak. Sa kung ano ang natitira. Humina ang bata. Malalim. At dahan-dahan. Binuksan niya ang kanyang mga mata. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakatingin sa dilim, kundi sa aninong yumayakap sa kanya. At sa kanyang mga mata,
May tanong. At may sagot. Kasabay. Hindi ako sasama. Mahina niyang sabi. Ngunit malinaw. At sa salitang iyon, may umalingaw-ngaw. Hindi lamang sa paligid, kundi sa mas malalim. Sa lugar na hindi naaabot ng liwanag o ng karaniwang dilim. Ang batang nilalang ay ngumiti muli. Ngunit ngayon, hindi na ito panalo, kundi pasensya. Matagal pa. Bulong niya. At dahan-dahan. Siya ay umatras. Hindi tumalikod. Hindi tumakbo. Kundi unti-unting nawala. Parang usok. Na sinipsip ng gabi. Ang dilim ay muling bumalik. Ngunit hindi na kasing bigat. Hindi na kasing siksik. At ang anino ay nanatili. Nakayakap pa rin. Hanggang sa unti-unti. Itong kumalas. Dahan-dahan. Parang ayaw. Ngunit kailangan. Ang bata ay napaupo sa lupa. Humihingal. Ngunit buhay. At sa harap niya, ang anino ay bahagyang tumigil. At sa isang iglap, may isang anyo na lumitaw. Saglit lamang. Ngunit sapat. Upang makilala. Isang mukha. Isang alaala. Isang pangalang matagal nang nawala. At bago ito tuluyang mawala, may isang bulong. Mahina. Halos hangin lamang. Maging matatag. At pagkatapos, wala na. Ang bata ay nanatiling mag-isa sa ilalim ng puno. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Dahil sa loob niya, may isang bahagi na natutong lumaban. At sa malayo, sa kailaliman ng dilim, may mga matang muling nagbukas. Tahimik. Naghihintay. Hindi nagmamadali. Dahil alam nila na ang laban ay hindi natatapos sa isang gabi, kundi nagpapatuloy. Sa bawat hininga. Sa bawat alaala. Sa bawat pusong tumatangging tuluyang magdilim.